Sa wakas guys ay sinimulan na nga namin ni Ivy yung pinapangarap namin na floating cottage. At tara samahan nyo kami kung ano yung makaganapan sa first day ng paggawa namin ng floating cottage. For today's video guys, bago ang lahat nagpalit nga pala ako ng nylon dito. Dahil lahat ng gagamitin natin sa floating cottage natin ay ating tatalian lang para mas ligon yung nylon. Kasi yung PC yung gagamitin natin, madali siyang maluag. Pero itong nylon ay napakaganda naman talaga. At sa puntong ito, nagdali-dali na kagad kami umuwi. Dahil hahakutin ko pa itong mga kawayan. At siyempre nagpatabang na ako dahil hindi ko naman kaya itong mag-isa. Dahil napakadaghan tong kawayan na to. At dito natin gagawin sa tugbungan ng ating dagat. Dahil para lumutaw na siya kaagad. At dito may nakita pa akong tangkig dito na napakala naman talaga. Naku, napakadelikado. Pero sabi niya magbabantay daw siya sa amin. At ito na nga guys, talagang sinimulan na kaagad namin pagtapok-tapok yung mga kawayan. At sa unang araw guys ng paghimo namin dito, hindi talaga basta-basta. Medyo nalisudan kami dahil yung mga kawayan tinapok-tapok pa namin. At napakabugat naman talaga. Muntik na tumunga yung butbut namin dito sa kusog namin. At nagpatabang na ako kapapadji dito dahil siya naman yung masuhito pagdating sa mga ganito. At binugkot na lang namin para hindi na talaga maanod yung mga kawayan. At ito nga pala yung magsisilbi nating palutaw guys. At ayun na nga, tinabangan na talaga namin dahil nalilisudan kami. Sa totoo lang guys, matagal na talaga namin pangarap ni Ivy magkaroon ng floating cottage dito. Kaso nga lang, nagdadalawang isip kami kung anong gagawin namin. Kaya ngayon napagdesisyonan na talaga namin at buo na yung loob namin. Dahil sa totoo lang talaga guys, kapag pumupunta kami dito sa dagat, medyo naiinitan kami at nagtatrapal lang kami. Napakalisod yung kahimtang namin. Pero ngayon, unti-unti nang binubuo namin yung pangarap namin na floating cottage. At buti na lang talaga guys, buo na yung loob namin ni Ivy na gumawa ng floating cottage at para hindi na rin kami malisudan. At siyempre habang ginagawa namin yung floating cottage, kailangan rin natin kumain at para hindi tayo guslain dito sa dagat. Napakahalago pa naman talaga magtrabaho. Kaya naman lulutuan ko muna sila ng pinakamasarap ko na adobo sa buong mundo. At ito nga pala yung natutunan ko nung nag-abroad ako doon sa Australia. Kaya naman dadalhin ko dito yung pagluto ng adobo. At ito nga pala ganyan, ito pala technique na pagluto ng adobo guys. Kailangan mo lang butangan ng ahos, kamatis, bombay, luya at iba pang kalamasan dyan. At ilunod mo na kaagad yung manok. Siyempre hindi naman matatawag na mga adobong manok to kung walang manok. At as you can see naman guys, ganyan yung style doon pagkuraw doon sa Australia guys. Kailangan mo talagang paspasan para mas manuot yung lasa niya. At siyempre yung pinaka natutunan ko doon sa Australia guys, kung paano lagyan natin ng magic sarap. Sabi kasi ni Chef Buntoy ay lagyan lang ng magic sarap at hinay-hinayan lang para hindi talagang manuot yung lasa niya at hindi maparat-parat. At sa puntong ito habang niluluto niyan, ay na nga, nakikita natin yung floating cottage natin guys. Unti-unti na nating nasisilayan at pinapangarap talaga namin ni Ivy. Dahil alam nyo ba guys, talagang nalilisudan kami kapag pumupunta kami ng dagat. Biruin nyo kapag naabdan kami ng taob, yung mga pagkaon namin ay natatauban talaga. Pero sa ngayon guys, hindi na. At sa puntong ito, sa wakas guys, meron ng grasya na dumating. Merong mga presko na kugita yung ating titilawan dyan. At siyempre, pinakuratan ko na lang dyan yung suka. Alam nyo ba guys, kailangan talaga pakuratan yan para mas maging masarap at humuk-humuk pa. Kasi pag hindi mo pinakuratan yung kugita na yan guys, naku, kapag hindi ka talaga sanay sa kumain na ganyan, pa yung tiyan mo ay kukurutoy talaga na napakasakit naman at magkakalibanga ka. Pero dito guys, kailapuhan mo lang ng suka yan, goods na yan. At ayan na nga, kinilaw na nga yung purma natin dyan. At siyempre, hindi mawala yung pagbungkag natin ng bahaw dyan dahil napakahagok talaga maghimo ng floating cottage. Biruin nyo, hunas pa, talagang hindi lumulutaw. Kaya naman, pinahimuntan na talaga namin yung bahaw at hindi na namin pinasaylo. At kung makikita nyo guys, talagang napakalaki na ng hungit ko dahil sobrang nagugusla niya ako at napakakapoy naman talaga mag-alsa-alsa ng kawayan na yan. Pero naku, mawala siguro pagod natin kapag natapos na. At hanggang dito na lang siguro muna yung paggawa natin sa ating floating cottage at abangan nyo yung karugtong nito kung paano natapos yung aming floating cottage. At thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat yan mga idol hanggat gusto nyo. So guys, speech enjoy. Nasa comment section yung link. Mamimili pa rin tayo ng mabibigyan guys. Paunahan lang to.